Li Xiao. Ayos ka lang ba? Kukuha ako ng gamot. Sino ka? Tulungan mo ako. Li Xiao. Narito na ang gamot. Ayos ka na. Ginamot ako ng babaeng iyon. Ano? Ano man ang mangyari, hanapin ang may-ari ng jade pendant na ito. Ching Ching. Nanay, Sa larawang ito, totoo ba ito? nanay, hindi ganoon ang nangyari. Sa larawan, Bumaba ka na. ipapaliwanag ko sa iyo. Sige. Nanay. Inay. Inay, huwag mo akong takutin. Inay. Tulong. May kailangan ng tulong. Tulungan niyo ang nanay ko. Makipag-isa ka sa isang lalaki, sa isang bar, at gumawa ng nakakahiyang bagay. Ang mukha ng pamilya So, napahiya mo ng lubusan. Dahil sa'yo, kaya tumalon ang nanay mo. Tatay. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ang nanay ko. Nakikiusap ako. Sa tingin ko, sayang lang ang pagod. Mula sa napakataas na lugar na yon tumalon. Paano pa siya maliligtas? Tatay, kung papayag ka lang, gagawin ko ang lahat. Pwede kong iligtas siya, pero ngayon din, umalis ka sa probinsya. Kung wala akong pahintulot, huwag kang lalapit sa hilagang lungsod. Ngayong wala na ang putang inang si Suching, ang buong kumpanya Su, ay magiging atin na. Tagay. Sino kayo? Paano kayo nakatuloy sa bahay ng mga Su? Ang aking amo ay si Li Mashen. Li Mashen. Ang lalaking ang negosyo ay kumakalat sa buong mundo. Pagkiskis lang ng paa ay kayang panginginigin ang buong Wagwo. Ang panganay na apo ng pinakamayamang pamilya sa hilagang lungsod, ang mga Li, ay si Li Mashen. Anong dahilan ng pagdating nyo sa ganitong oras? Ano ang may paglilingkod namin kay Jilly? Ayon kay Jilly, handang pakasalan si Binibining So. Ano? Kung nagkagusto si Jilly kay Ting Ting, napakaswerte niya. Ay, Narinig ko. Ang Jilly na to ay hindi lang pangit, malupit pa ang ugali. At may kakaibang sakit pa, wala nang ilang taon ang itatagal. Kung ikakasal si Tingting sa kanya, magiging isang byuda siya habang buhay. pero si Ting Ting namin, nag-aaral pa sa kolehiyo. Ayon kay Jilly, hindi ito nagmamadali. Pwede hintayin ang kasal hanggang matapos ng pag-aaral si Binibining So pagkatapos ng 3 taon. Palem. Ako ang kaliwang tagapag-alaga ng Wan Kautang, at iginagalang naming anyayahan si Binibining So na magmana sa mga aral ng dating punong tagapagturo at pamunuan ng Wan Kautang. Isang luxury car na nagkakahalaga ng 10 milyon mula sa pamilya Lee, isang mansyon sa Fake Houting, 50 milyong pisong dowry. Tatay, ayaw kong magpakasal. Kung pakakasalan ko si Li Mashen, tapos na talaga ang buhay ko. Ting Ting, wala na tayong magagawa. Kasalanan naman ni Li Mashen, ikaw pa ang napusuan. Alam mo naman ang pamilya Lee, hindi natin sila kayang kontrahin. Tatay, may naisip akong paraan. Sa totoo lang, Wen Cheng. Hindi lang naman si Tingting, ang anak natin. Ang ibig mong sabihin ay, si Suching ang ipapakasal sa pamilya Lee sa halip na si Ting Ting? Mabuti. Magandang plano yan. Pero si ate, papayag kaya siya? HMPH. Kung hindi siya papayag, ititigil ko ang pagpapagamot ng nanay niya. Pumunta ka na ngayon sa probinsya, at kunin mo si Suching. Sige. Pagpupugay sa Tanzu.
Tangsu, ang halaman ng muling pagkabuhay na hinahanap ninyo, natagpuan na. Nasaan? Nasa kamay ng pamilya Lee, pero ayon sa balita, pamana ito ng pamilya Lee. Malamang hindi nila ito ibibigay ng madali. Alam ninyo rin ang kapangyarihan ng pamilya Lee. At isa pa, may dumating mula sa pamilya So. Sasamahan kayo pabalik para pakasalan si Lee Moshan sa halip na si Suting. Limotion. Inay, kapag nakuha ko na ang halamang pang-resurreksyon, gigisingin na kita agad. At ang utang nila sa akin noong 3 taon na ang nakalipas. Panahon na para pagbayaran nila. Su Ching, ang tulad mong bulok na bulaklak. Kung makakapag-asawa ka sa pamilya Lee, napakaswerte mo na. Kung gusto mo ang swerteng iyan, kunin mo. Anong klaseng ugali iyan? Ikaw ang dahilan kung bakit ang sarili mong ina ay naging gulay, kung hindi dahil sa pagpapakasal ka para sa akin. Habang buhay kang mananatili sa probinsya, akala mo ikaw ang panganay na anak ng pamilya So. Sa totoo lang, ikaw ay isa lamang, mababang uri ng babae. Hinahampas mo ako. 3 taon na ang nakalipas. Bakit pa talaga ako nawala ng dangal? At bakit tumalon ang nanay ko? Mas alam mo yata kaysa kaninuman. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Suting, matagal na tayong hindi nagkita. May regalo ako para sa iyo. Magsaya ka. Narito na ang mga tao mula sa pamilya Lee para sunduin ka. Lumabas ka na. Babalik ako. Lagi nilang sinasabi na ang pamilya Lee ang numero 1 mayaman sa Bicheng. Totoo nga ang sinasabi nila. Juan Grass, baka nandito sa gusaling ito. Anong ginagawa mo? Ikaw si Limotion. Hindi ikaw si Suting. Ginoong Lee, sagutin mo muna ang tanong ko. Sagutin mo ako. Tama ka, hindi ako si Suting. Ako ang kapatid niya, si Suking. Mabuti. Ang pamilya Su ay nangahas na magpadala ng peke. Narinig ko na ang pamilya Lee ay nag-asawa, para lang sa swerte. Kung sino man ang pakakasalan, para sa iyo, Ginoong Lee, hindi naman importante iyon, di ba? Eh ikaw? Payag ka bang mabuhay ka ng mag-isa habang buhay? Mabuhay ng mag-isa? Hindi naman sigurado yan. Ginoong Lee, pumunta ako rito para tulungan ka. Tulungan ako? Paano mo ako tutulungan? Maputla ang mukha mo. Mahina ang paghinga. Mahina ang pulso. Base sa diagnosis ko, malubha ang sakit mo. Kapag sumumpong ito, masakit ng todo ang buong katawan mo at nawawala sa sarili. Tama ba ang sinasabi ko? Makipagtulungan ka sa akin. Kaya kitang pagalingin. Pero, kailangan mong bigyan ako ng isang bagay. Ano sa tingin mo? Gusto mong makipagnegosasyon sa akin? Bakit di mo muna gawin ang trabaho mo? Ang trabaho ko? Binibining Su. Baka nakalimutan mo na kung bakit ka pumunta rito ngayon. Ano nang gagawin mo? Gabi ng kasal, Ginang Su. Ano ang dapat gawin? Alam mo naman siguro yan, di ba? Ako. Paano, Ginang Su? Ayaw mo? O kaya naman, ikaw ang pumalit para magpakasal sa pamilya Lee? Ay may iba pang pakay? Sinong nagsabing ayaw ko? Ang ganitong bagay, paano mo papapagurin ang inyong kamahalan na gumawa nito mismo? Hayaan nyo na lang po akong maglingkod sa inyo. May balibalita na si Limotion ay hindi mahilig sa babae. Tingnan natin kung hanggang kailan kaya mong magpigil. Nagustuhan mo ba, Ginoong Lee? Buwisit. Bakit hindi pa niya ako itinutulak? Paumanhin. Wala akong tinaugaliang na babae ang unang gumawa. Diyos ko, hinawakan ng binata ang babae. Bilis, bilis, sabihin agad natin kay Lola. Ayos ka lang ba? Limotion. Limotion, ayos ka lang ba? Magsalita ka. Limotion, ayos ka lang ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Hala. Moshen. Hala, inatake na naman si Moshen.
Ginang, nalaman ko po na ang nobya ni Young Master Lee ay hindi si Su Ting, ang pangalawang anak ng Su family, kundi si Su Qing, ang panganay na anak. Kailangan po ba nating isiwalat ang katotohanan? Huwag. Ilagay mo ito sa pagkain ni Lee Moshen. Kapag tuluyan na siyang nawala, tingnan ko kung sino pa ang maglalakas loob na makipagkumpetensya sa anak ko. Sakto, maipapasa natin ang sisi sa babaeng kapalit na iyon. Paano nangyari ito? Hindi ba't sinabi ng maestro na kapag ikinasal na, gagaling na si Moshen? Oo nga, malinaw na sinabi iyon ng maestro. Hindi ikaw si Su Ting. Sino ka ba talaga? Hindi ikaw si Su Ting. Sino ka talaga? Ma, alam ko na. Dahil nagkamali ng ikakasal, kaya naatake si Moshen. Gago ka. Ang kapal ng mukha ng pamilya Su. Kapag may nangyari kay Moshen, gagawin kong libingan ng buong pamilya Su. Ano pang hinihintay ninyo? Turukan nyo na ng pampakalma ang binata. Tigil, Ano na naman ang gusto mong gawin? kaya kong gamutin ang sakit niya. Katawa-tawa. Isang peke ka, tapos nagyayabang ka pang. Kaya mong gamutin ang sakit ni Moshen. Tama. Alam mo ba kung ilang taon na, at ilang doktor na ba ang kinonsulta niya? Akala mo ba ikaw ay, ang bantog na si Su Shenyi? Kung siya man, ay papayag ang lumabas, baka may pag-asang gumaling si Moshen. Ako nga si Su Shenyi. Ano? Ikaw si Su Shenyi. Bilis, umalis ka dyan. Kapag nagtagal pa, wala nang lunas ang sakit niya. Ha? Nagmamaganda ka pa? Akala mo ba, mga bata kaming 3 taon? Si Su Shenyi, siya ang puno ng Wan Kautang. Kilalang kilala siya sa 3 lalawigan sa hilaga ng ilog. Siya, wala siyang bababa sa 70 o 80 taon ngayon. Tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin. Ano ba itsura mo? Ginang, maniwala po kayo sa akin. Paano kami maniniwala sa'yo? Kung may mangyari kay Moshen, kahit anong masama, ano ang ibabayad mo? Ang buhay ko. Ang buhay nitong impostor na ito, walang kwenta, mga tao. Hulihin niyo siya. Lee Moshen, may gustong manakit sa'yo. Kapag tinurukan ka ng pampakalma, kahit na ang mga Diyos, ay hindi ka na maililigtas. Maniwala ka sa akin, kaya kitang iligtas. Alis. Umalis ka dyan, buksan mo ang pinto. Buksan mo nga ang pinto, narinig mo ba? Buksan mo na ang pinto. Lee Moshen, humimok ka ng malalim, pakitahimik ka lang. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Maaaring malakas ang injection na ito. Magtiis ka muna. Pagkatapos mong uminom ng gamot, gagaling ka na. Uminom ka ng gamot. Pagkatapos mong inumin ang gamot, magiging maayos ka na. Uminom ka na ng gamot. Buksan mo ang pinto. Ano ba talaga ang nangyayari? Inay, ikinandado ng impostor na to ang pinto. Una, nagpanggap siya bilang si Miss Su, at pinakasalan ang pamilya Lee. Ngayon, banihag niya si Moshen. Talagang may masamang balak siya. Buksan mo. Moshen. Kunin niyo agad ang susi para sa akin. Bilisan niyo. Bakit hindi pa ninyo hinuhuli itong peke? Kayong mga ito, ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo na itong peke. Moshen, okay ka na ba? Paano nangyari ito? Okay na po ako, Lola. Huwag kang mag-alala. Kanina po, nag-alala kayo sa akin. Mabuti naman at okay ka na. Moshen, napakaganda talagang balita na okay ka na. Kanina kasi, talagang kinabahan kami ni Lola. Ikaw ngayon, kakagaling mo lang. Magpahinga kang mabuti. Mga tauhan, dalhin nyo na itong pekeng ito. Bakit niyo ako dinadampot? Dahil sa'yo, itong peking ito, kaya nagkasakit si Moshen. Nagtatanong ka pa kung bakit. Ako ang umagapay sa kanya kanina. Kahit na inagapan mo siya, swerte lang iyon. Dalhin na. Totoo, siya ang umagapay sa akin kanina. Ano? Ikaw ang umagapay kay Moshen, nanay. Kahit na siya ang umagapay kay Moshen, hindi nito mababago ang katotohanan. Nagpapanggap siya bilang si Miss Su, at nagpapanggap bilang si Dr. Su. Matandang ginang.
Totoo po, hindi ako si Suting. Ako po ang kapatid niyang si Suking. Narinig niyo po. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang alam ko lang, ikaw ang swerte ng pamilya Lee. At saka, hindi ba't ikaw nga si Miss Su? Matandang ginang. Anong matandang ginang? Tawagin mo akong Lola. Nanay. Lola. Oo. Maaga na ang oras. Hindi na kami makakaabala sa pagpapahinga nilang dalawa. Manugang. Sa'yo na umasa ngayong gabi. Tara na, umalis na tayo. Sa akin. Dahil okay ka na, aalis na muna ako. Gusto mong tumakas, hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kadaling tumakas. Wala ka na bang nararamdaman? Marunong kang tumawag. Wala ka bang sira sa ulo? Ha? Limoshen, pinapalitan mo ng masama ang kabutihan. Aray! Naglakas loob kang manakit sa akin. Di sige, gawin mo na. Sino ang matatakot? Ikaw ang nagsabi niyan ha. Huwag mong pisilin ng ganyan. Masakit, alam mo ba? Si Moshen, okay lang. Hindi ko inaasahan. Ang asawa ng apo ko, ang tapang din pala. Hindi ko alam kung kakayanin ng katawan ni Moshen. Kung kakayanin niya. Hintayin mo na lang ang pagdating ng apo ng iyong apo. Tapos, Limoshen. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Ayos ka lang ba? Inaantok na ako, matutulog na ako. Parang baboy ba itong tao? Bigla na lang natulog. Suting, ngayong gabi, mahirap din siguro para sa'yo. Hay, ang gulo-gulo nga. Ngayong gabi, si Su Qing, yung maliit na kaibig-ibig, tiyak na pahihirapan siya ni Li Moshen, ng husto. Mabuti pa nga kung mamatay yung kaibig-ibig na yun. Anong nangyari? Kanina pa ayos na ayos pa. Nanay, ang Katie-Katie ng katawan ko. Ang Katie. Tingnan ko. Ang Katie-Katie, ano ba yan? Huwag mong kamutin. Ting-ting, hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo hinuhubad ang damit mo? Hoy, hoy. Huwag kang magpicture. Itago mo yung cellphone mo. Magandang umaga. Halika, umupo ka rito. Maaga pa, tingnan mo nga kung anong oras na. Unang gabi ng bagong kasal, hanggang tanghali na natulog. Wala kang alam sa mga tamang asal, pero, hindi rin nakapagtataka. Balita ko, sa probinsya ka dati nakatira. Kaya pala kahapon pa lang. Pagkakita ko sa'yo, amoy na amoy, ang baho ng kahirapan at malas. Swak na swak. Kahapon naman pagkakita ko sa inyo, parang may naamoy din akong kakaibang baho. Anong amoy? Siyempre, amoy malandi. Anong amoy? Siyempre, amoy alipunga. Anong ibig mong sabihin? Nagkamali ba ako ng sinabi? Pero totoo lang ang sinabi ko. Sa totoo lang, hindi ko sinasadya ang sabihin. Ikaw ang babaeng ng agaw ng asawa at naging legal. Su Qing, ikaw, sige na.
Hindi rin sinasadya ni Ching Ching. Sa totoo lang, totoo naman ang sinabi niya. Nanay. Ching Ching. Ang late mo ng gising. Wala bang anuman sa katawan mo na hindi komportable? Lola, okay lang ako. Kagabi lang kasi, pinahirapan niya ako. Kahapon, si Mo Shen, paano kanya pinahirapan? Kahapon, nakatayo lang ako doon. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Ipinatumba niya ako. Tapos sa kama, sinaktan niya ako. Sinuntok niya ako. Dito, ay, ang sakit. Ang bata pa ng binibini. Puro malaswang salita ang binibitawan. At si Lola, siya. Ay, binibini, ang ganitong bagay. Ikaw at ang binata ay mag-usap ng pribado para mas mabuti. Manugang, kagabi, pinaghirapan mo. Kaya ngayong gabi, ipagpatuloy mo ang pagpapakahirap. Ipagpapatuloy pa? Kunin mo ang mga iyon. Ano ang kukunin? Mamaya mo malalaman. Ang sikreto naman. Ito ay ang titulo ng 10 bahay. Mayroon pa, mga alahas na matagal ko nang iniingatan, at mga gintong palamuti. Ang mga ito, lahat ito ay regalo sa iyo ng lola. Regalo sa pagtatagpo. Alam ko, hindi karapat-dapat sa iyo ang mga ito, pero huwag kang mag-alala. Ang ilang gusali sa sentro ng lungsod, at ang ilang lupa sa hilaga ng lungsod, handa na rin ang mga iyon. Ito pa, isang black card. Ito ang panggastos na bigay ng lola sa iyo. Hindi na kailangan ng panggastos. Tanggapin mo na lang ang bigay ng lola. Huwag mong sayangin ang kabutihan ng matanda. Kunin mo. Salamat, Lola. Oo, ang sino mang magiging apo-inahan mo, talagang napakaswerte. Nanay, sa totoo lang, may sasabihin din ako ngayon. Pasok ka. Lola, Xiaofeng. Bakit ka umuwi? Si Xiaofeng, unang flight ang sinakyan niya. Talagang mabait sa magulang ang batang ito. Siya naman, paglapag ng eroplano, diretso na agad siya dito para bisitahin kayo. Xiaofeng, kakagaling mo lang. Magpahinga ka muna ng ilang araw sa bahay. Engan, usog. umupo ka dyan. Huwag mong masikipan si lola. Maria, Xiaofeng, hindi na kailangang magpahinga. Tapos na siya sa pag-aaral. Kaya ngayon, may ideya ako. Anong ideya? Alam mo namang hindi maganda ang pangangatawan ni Mo Shen. Kailangan pang pamahalaan ang kumpanya. Ang hirap-hirap niyan. Kaya naisip ko, tulungan siya ni Xiaofeng. Una, para may kaati siya sa trabaho. Pangalawa, para naman, magkaroon ng karanasan si Xiaofeng. Lola, ako rin ay parte ng Pamilya Lee. May responsibilidad ako na protektahan ng Pamilya Lee. Hindi na kailangan. Ako ang namamahala sa kumpanya. Hindi ko kailangan ng tulong. Mo Shen, ang mungkahi ko, para rin sa ikabubuti mo. Sa totoo lang, ang pangangatawan mo ngayon, hindi talaga bagay sa sobrang pagod. Maria, narinig ko noong nakaraang buwan, na hinimitay si Mo Shen sa gitna ng meeting. Paano kung may mangyari sa kanya? Oo nga, kuya. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mong kalusugan. Gusto mo bang makita si Lola na mauna pa sa'yo? Ako naman, kahit hindi kasing galing mo, may isa akong magandang katangian. Malakas at malusog ang pangangatawan ko. Maria, ikaw na ang magpasya. Mo Shen, sa tingin ko naman, HMP. Anong pinagtatawanan mo? Malakas at malusog. Sa tingin ko, malapit ng mamatay. Parang ganoon na nga. Malakas at malusog. Sa tingin ko, parang malapit ng mamatay. Naglakas loob kang sumumpa sa anak ko. Hindi naman. Sinasabi ko lang ang totoo. Ching Ching, ano ba talaga ang nangyayari? Lola, alam mo naman, may konting alam ako sa medisina. Kaya nung pumasok si Tito, agad kong naramdamang may mali. Anong mali? Napakahina ng katawan niya. Kung hindi pa ito gagamutin, baka wala ng ilang araw. Ano? Kalokohan, ikaw na babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo dito? Mabuti ang pakiramdam ko. Wala akong sakit. Kuya, alam kong may hinanakit ka sa akin. Pero hindi mo naman dapat pinag-uudyukan ang asawa mo. Sir, ano ko ng ganito? Mula nang pumasok ang asawa ko hanggang ngayon, wala siyang sinabi sa akin. Paano niya ako inudyukan? Naniniwala ka ba? Kapag hinampas kita, agad na lalabas ang sakit mo. May sakit ka ba o wala? Subukan natin para malaman. Ano, takot? Takot ako? Sige, subukan natin. Sino ang matatakot? Halika nga. Bakit hindi ikaw ang lumapit? Tama na. Sige, ikaw na.
Hahaha, walang nangyari sa akin. Lola, nanay, tingnan ninyo, wala talagang nangyari sa akin. Ang aming Xiaofeng ay talagang... Xiaofeng, anong nangyari? Xiaofeng, Ang sakit-sakit. ikaw naman, ang cute-cute mo. Ikaw ba, may ginawa ka ba kay Xiaofeng namin? Wala akong ginawa. Nilapitan ko lang siya at hinampas. Xiaofeng, Siya mismo ang may sakit. Sa totoo lang, ako pa nga ang nakadiskubre ng sakit niya. Dapat nga pasalamatan mo ako. pasasalamatan pa kita, lalabanan kita. Ang babae ko. Hindi mo pwedeng saktan. Ikaw, Lola, kakakasal lang ni Suking dito. Marami pang gamit sa bahay. Ang hindi pa nabibili. Uuna na kami, tara na. Tumigil kayo. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin nyo na agad si Second Young Master sa ospital. Limotion, 2 beses na kitang tinulungan. Di ba, pwedeng pag-isipan na ang pakikipagtulungan? Magaling ka nga sa medisina. Pero parang ang kakayahan mo, hindi lang sa pagliligtas ng buhay, kundi pati sa pagpapahamak. Nakakatawa ka naman, Young Master Lee. Kung gusto kitang patayin, wala ka nakahapon pa. Huwag kang mag-alala, dahil nangako akong gagamutin ka. Hindi ako magbabago ng isip. Sige, hintayin natin, na magaling mo ako bago mag-usap. Limotion, ikaw, magpapatuloy. Ano nang nangyayari? Secretary Lay. Magpadala ka ng sasakyan, pumunta ka rito para sunduin ako ngayon. Ang tagal naman kung maghihintay tayo ng sasakyang ipapadala niya. Magpadala na lang tayo ng helicopter. Ay, huwag na masyadong magkomplikado. May paraan ako. Anong paraan yon? Hintayin mo na lang. Hoy, sakay na. Ito na ba yung paraan na sinasabi mo? Mas mabilis to kaysa magmaneho ka. Ayoko. Limotion, siguraduhin mo na ang desisyon mo. Kung sakaling may mangyari sa katawan mo dito, at sumama ang pakiramdam mo, wala ka namang matatakbuhan para tulungan ka. Alaynan. Suotin mo yan. Umupo ka ng maayos, aalis na tayo. Mas mabuti kung yayakapin mo ako. Sabi na nga, yakapin mo ako. Yakap. Ting-ting, ano ba talaga ang nangyari kahapon? Hindi ko alam. Alam ko na, siguradong si Suching, ang ginawa niya sa akin. Sa kanyang kakayahan, wala siyang ganoong kapangyarihan. Ma, siguradong siya iyon. Sige, hintayin mo akong umuwi, at aayusin ko ang maliit na kaibigang ito. Ipaghihiganti kita. Hoy, Maria, tingnan mo iyon, si Suching ba iyon? Oo nga. Sino naman yung lalaking katabi niya? Ano pa ba? Siguradong galing sa labas, ang lalaking kinuha niya. Kahapon lang siya ikinasal sa pamilya Lee. Ngayon may kinukuha ng lalaki sa labas. At isa pa, nagmomotor lang pala siya, mahirap siguro. Ma, Ano sa palagay mo kung malaman ni Lee Moshen na niloloko siya ni Suching? Ano ang mangyayari sa kanya? Malamang bubunutin ang kanyang litid, at babakuran ang kanyang balat. pasok ka muna at hintayin mo ako. Sasagutin ko lang ang tawag. Abangan ang susunod. Magandang araw po. Pwede po bang tulungan ninyo ako? Nakunin itong damit. Susubukan ko po. Narinig ko na nakapasok ka dito gamit ang e-bike mo. Sa totoo lang, high-end mall itong tindahan namin. Hindi ito para sa kahit sino na kayang bumili. MS, Su, Mrs. Su, narito na kayo. Hoy, si Suching pala ito. Dito ka pala namimili. Hindi ba nahihiya kang mamili sa ganitong lugar? Wala akong panamas sa'yo. Nakakatakot ka kagabi, di ba? Tapos ngayon, lumalabas ka pa rin? Ikaw ba ang gumawa noon? Pwede kang kumain ng basta-basta, pero wag kang magsalita ng ganyan. May ebidensya ka ba? Wala akong ebidensya. Pero ako, kung wala kang ebidensya, manahimik ka na lang. Suching, akala mo ba, dahil naging Mrs. Lee ka na, taong may kaya ka na, pero sa totoo lang, mas mababa ka pa, sa aso ng pamilya Lee. Ang pera ng pamilya Lee, wala kang makukuha kahit piso. Huwag mo na kaming alalahanin. Bakit ka pa nakikipag-usap sa taong ito? Ikaw ang anak ng pamilya Su, may mataas na katayuan.
Hoy, ano ba ang nangyayari sa tindahan ninyo? Ano ba ito? Ang taong ito, hindi kayang bumili. Kahit anong damit dito, palabasin nyo na siya. Ma'am, lumabas na po kayo kaagad. Kahit na bumili ako ng damit, kahit na bilhin ko ang buong tindahan, ang buong mall, wala namang problema. Ha ha ha. Nakaibigay ka lang, tapos magsasabi kang bibilhin mo ang buong mall. Kung mabibili mo ngayon, kahit isang damit dito, luluhod ako, at mag-aalaga ako sa'yo. Sinabi mo yan ha. Ipack nyo ang mga damit sa estante, lahat ng ito. Ito ay ang black card ng Imperial Bank. 10 piraso lang sa buong mundo. Hindi lang ang mall na ito, mabibili ko pa ang buong kalye. Abangan ang susunod. Ito ang Imperial Bank, ang black card na inilabas nila. 10 piraso lang ang ginawa nito sa buong mundo. Hindi lang mall ang mabibili mo nito, mabibili mo pati ang buong kalye. Nagkakamali ka ba? Ma'am, VIP ka po namin. Ay papak ko na po agad ang mga damit na ito, para sa'yo. Maria. Ma, paano nagkaroon ng black card ng Imperial Bank? Si Suching na junior to. Siyempre, ninakaw niya yan sa pamilya Lee. Anong gagawin natin ngayon? Parang narinig ko kanina na kung mabibili ko ang mga damit dito, may magluluhod at tatahol na parang aso. Suching, huwag kang mag-asa na luluhod ako sa'yo. Ayaw mong lumuhod? Aray. Ma, Ay, ang laki naman ng galang mo. Kung gayon, tatanggapin ko na lang. ma, okay ka lang ba? Suching, anong ipinagmamalaki mo? Nakita namin lahat kanina. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo maintindihan. Sige, ipapakita ko sa'yo ngayon. Ang tagal mong hanapin. Tulungan kita. Tingnan mo. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Lee Mo-chen kapag ipinadala ko sa kanya ang litratong ito? Baka naman, baka durugin ka niya ng buhay sa harap ng lahat. Bahala ka. Kaya nga XJ ang ugali mo. Ganito na ang sitwasyon, wala ka pa ring pakialam. Ting-ting, ipadala mo na ngayon kay Young Master Lee. Abangan ng susunod. Ano? Sabi mo yung babae noong 3 taon na ang nakalipas, ay hindi si Suting. Opo, Ginoong Lee. Batay sa pinakabagong clue na nahanap ko, noong gabing iyon, maaga nang umalis si Ginang. So, kaya imposibleng siya. Pero sigurado ako, ang Jade Pendant ay talagang galing sa pamilya So. Kung hindi si Suting, sino pa kaya? Baka si Suking. Iyon po ay iniimbestigahan pa ng iyong lingkod. Bilisan mo. Kunin mo sa akin sa pinakamabilis na paraan ang kumpletong impormasyon tungkol kay Suking. Opo, Ginoong Lee, nang mabalita ni Jiwang na kayo at ang iyong asawa, ay pumunta sa Century Plaza, nagmamadali siyang, sumando sa inyo, hindi ko po siya napigilan. Nauunawaan ko. Naipadala ko na ang mga litrato kay Lee Mo-chen. Sabi niya, darating siya sa sandaling panahon. E di maghihintay ako. Ang gwapo. Ma, tingnan mo itong tao. Siya kaya yung kalaguyo ni Suching. Tama, siya nga. Mabuti, Suching. Narito na ang kalaguyo mo. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan mamaya. Sinong nagsabing magdadahilan ako? Nakarating ka na rin. Ikaw, munting sinta. Talagang walang hiya. May akap-yakap pa sa kalaguyo. Lee Mo-chen, tinawag kanyang kalaguyo. Nakakatawa, di ba? Lee Mo-chen. Abangan ang susunod. Haha. Nakakatawa talaga. Suching A. Akala ko ang galing-galing ng mga paraan mo. Yun pala, hinanap mo lang itong lalaking ito na hindi kilala para magpanggap bilang si Li Xiao, HMP. Tingnan mo, mukhang dukha, itong mukhang pogi, nagpapanggap pa bilang si Lee Mo-chen. Sino ang maniniwala? Lee Mo-chen, hindi sila naniniwala sa'yo. Nagpapanggap ka pa rin. Tingnan natin, kapag dumating na ang tunay na Li Xiao, wala na kayo. Bilasan nyo, huwag nyo nang patagilan si Li Xiao. Tara na. Ma, tingnan mo, si Li Xiao ba yun? Siyempre naman, ang daming tao, pangit pa ang itsura, siguradong si Li Xiao yan. Li Xiao, dumating na po kayo. Li Xiao, nagkikita ng palihim ang dalawang to, at nahuli namin. Li Xiao. Li Xiao, hindi namin alam ang pagdating ninyo, kaya hindi kayo maayos na natanggap, paumanhin po. Li Xiao. Abangan ng susunod.
Nababaliw ka ba, Jilly? Sinabi mong itong binatang mukhang artipisyal, ay ikaw mismo. Buisit, binabastos mo si Jilly. Ganyan ka magsalita sa akin. Ako ang asawa ng chairman, ng Su Group, HMP. So Group, isang maliit at walang kwentang kumpanya lang yan. Hindi karapat dapat magsilbi sa Lee Group. Ikaw. Ma. Ano pang pinagtatalunan natin sa mga to? Sa tingin ko, magkakasama talaga sila. Su Ching, ang galing mo pala. Nakahanap ka ng ganyang karaming katulong. Malaki-laking halaga yan siguro. Jiwang. Jiwang, bakit ka nandito? Jiwang. Naalala ko, ang may-ari ng mall na ito ay si Jiwang ng Century Group. Baka naman, siya na yon. Si Jiwang ay pinagkakatiwalaang tauhan ng pamilya Lee. Sabi-sabi, si Jilly lang ang sinusunod niya. Kaya ikaw. Ikaw ba ay? Ikaw ang nagpadala nito. Ikaw talaga si Jilly. Siyempre naman. Hindi ito posible. Hindi ito posible. Ninakaw mo yung cellphone ni Jilly. Ay, Abangan ng susunod. Kung magsasalita pa kayo ng masama kay Li Xiao, hindi ako magdadalawang isip. Yi Wang, ang tindi ng pagkakapalo mo. Baka masugatan mo pa siya. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Kung may ganitong mangyari ulit, tumawag ka sa akin. CJ, Li Xiao, kasalanan naming mga bulag. Pakiusap, huwag nyo kaming pansinin, huwag nyo kaming isipin. Li Xiao. Kami ang may kasalanan sa lahat, pero nag-aalala lang din kami, na baka mag-isip si ate ng masama at gumawa ng kalokohan. Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas sa Jin Xiao Club. 3 taon na ang nakalipas sa Jinxiao Club. Mukhang mali ang sinabi ko. Hindi nyo alam, Li Xiao, malikot ang ulo nitong batang ito mula pagkabata. 3 taon na ang nakalipas, hindi siya marunong gumalang, nakipagtalik sa ibang lalaki, alam ng buong North City, at dahil sa kanya, ang nanay niya ay hinampos mo ako. Lalabanan kita. Li Xiao, Li Xiao, pakinggan niyo ako. Ang asawa ko, walang karapatan ng ibang tao na pag-usapan siya. Ayaw kong makita sila. Palisin niyo sila sa harap ko. Magpapatuloy. noong panahong iyon, Ano ba noong panahong iyon? na-frame ako noong panahong iyon. Pero nakalayas ako pagkatapos. Wala akong nakita o nakilalang tao. Totoo lahat ng sinasabi mo. Wala naman akong dahilan para lokohin ka. Tang Su, may nag-alok ng malaking halaga para sa impormasyon mo. Sino ba ito? Hindi pa alam. Ipadala mo sa kanya ang mga dokumentong inihanda ko. Nakuha mo na ba ang lahat ng ipinahanap ko? Opo. Si Binibini, sa North City siya lumaki. Noong 3 taon na ang nakalipas, siya ay ipinadala sa probinsya. Sa panahong iyon, wala siyang pagkakataon na makipagkita sa pangalawang pamilya. Kaya, hindi siya isinugo mula roon. 3 taon na naman ang nakalipas. Bakit siya napadala sa probinsya noong 3 taon na ang nakalipas? Ito, Sabihin mo. Abangan ang susunod. nakita ko ang taong ito ngayon. Ayon sa kanya, tumanggap siya noon ng pera, pero hindi niya ginalaw si Binibining So. Tapos, bumalik si Binibining So sa bahay ng pamilya So. Sino ang nag-utos? Hindi rin niya alam. Si Suking, saan siya pumunta pagkatapos niyang tumakas? Pagbalik ni Binibining So sa bahay ng pamilya So, ang nanay niya ay, Ano na ang nangyari? tumalon mula sa itaas ang nanay niya. Noon, sa buong bahay ng pamilya So, maraming nakakita. Para mapangalagaan ang pangalan ng pamilya So, pinili nilang itago ang balita. Tapos si Binibining So, ipinadala na lang sa probinsya. Mukhang hindi siya yung babae. Noong 3 taon na ang nakalipas. Binibining So. Binibining So, nasa labas ka pa sa ganitong oras. Kung gabi na nagkukubli-kubli. Tiyak na mayroon siyang lihim na hindi masabi. Ihanda ang sasakyan, sundan mo siya. Gusto kong malaman kung ano talaga ang tunay na layunin niya sa pagpapalit sa pag-aasawa sa pamilya Lee. Abangan ng susunod. Hospital. May nararamdaman po bang hindi maganda ang Binibini? Hintayin mo ako dito. Sige. Hello, tanong ko lang po, dumating po ba dito kanina? Si Masu. Si MS, Su Ching po ba? Pumunta po si MS, Su sa Special Care Ward. Special Care Ward. Dito po tayo. Sige, salamat po. Ma, dumalaw ako sa'yo. Pasensya na,
Ang tagal kong hindi nakadalaw sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 taong ito, ayos lang ang buhay ko. Hindi ako inapi ng iba. Pero nitong mga nakaraang taon, hindi ako tumigil sa pag-iisip tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang dahilan ng pag-uwi ko ngayon ay para pagbayarin ang mga nagdala ng kapahamakan sa atin. Ngayon, napangasawa ko na ang isang Li. Kapag nakuha ko na ang Juan Huncao, magagamot ko na ang sakit mo. Pagdating ng panahon, mahahanap na natin ang tunay na salarin sa'yo. Maniwala ka sa akin. Abangan ang susunod. Ano nang ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong niyan, hindi ba? Dumalaw ako sa ospital para sa isang kaibigan. Uwi na ako ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ano ba? Pumalit ka para magpakasal sa pamilya Li. Para makuha ang halamang muling buhay. Para iligtas ang buhay ng nanay mo. Tama ba ang hula ko? Mula pa sa simula, hindi ka naniniwala sa akin. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi ka pa rin maniniwala. Lalo na ang pagbibigay sa akin ng halamang muling buhay. Noon yon. Ngayon, naniniwala na ako. Sumasang-ayon ako sa partnership na sinabi mo noon. Basta pagalingin mo ang sakit ko. Tutulungan kitang makuha ang halamang muling buhay. Seryoso ka? Sige, magandang partnership sa atin. Nga pala, may isa pa akong bagay. Ano yon? Ngayong alam mo na ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pamilya Li. Kapag natupad na ang kontrata, agad tayong maghihiwalay. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Sa susunod na lang, ano nang ibig mong sabihin? Hoy, Limotion. Ano to? Pampaligo ito sa gamot. Mabisa ito para maibsan ang nararamdaman mong sakit. Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Ano nang hinihintay mo? Maghubad ka na. Sigurado ka bang maghuhubad ako? Hoy, doktor ako, eh. Marami na akong nakita. Oh, CJ. Sandali lang ha, kukuha lang ako ng gamot. Akala ko pa naman matapang ka. Ganito lang pala. Pasok ka na. Lalaki lang naman yan, eh. Ano ang pakiramdam mo? Okay lang. Para mas maging epektibo, ang gamot, mamasahe ako para sa'yo. Baka medyo masakit, tiisin mo na lang. Masakit ba? Hindi masakit. Yee, wala talagang nararamdaman. Matigas talaga ang ulo mo. Tigil. Ano nang nangyari? Hindi na ako matitigas ang ulo. Yan lang na sakit, hindi mo na matiis. Sabi ko tumigil ka na. Kanina. Parang, medyo masakit na. Sabi ko sa'yo eh. Dagdagan ko ng mainit na tubig. Abangan ang susunod. Su King, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Ngayon? Kailangan pa nating maghintig ng mahigit 2 oras. Baka gusto mong mag-idlip muna. Dito, ako na ang bahala. Kapag tahimik ang babaeng ito, ang cute-cute pa rin niya. Lamok. Limotion. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Parang sinuntok ka. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi kaya ako ang nanuntok sa'yo. Ano sa palagay mo? Kung ganun, siguradong hindi ko sinasadya yun, di ba? Oras na. Pwede ka nang lumabas. Tapos na. Ting-ting,
Huwag ka ng ganyan. Nakakabagabag sa akin ang nakikita kang ganyan. Maria, hindi ako makapagpigil. Tingnan mo si Lee Moshen, wala man lang, kahit anong senyales na may sakit siya. Kung ako ang napangasawa noon, edi sana ngayon, ako ang nasa posisyon, bilang Mrs. Lee. Sige na, wala namang nakakilala kay Mr. Lee noon, at hindi natin alam, na magiging ganito ang sitwasyon. At saka, ting-ting. Baka sakali, may pag-asa pa tayo. Pinakasalan na ni Lee Moshen, si Su Ching na yun, anong pag-asa pa ang meron ako, huwag mong kalimutan, ikaw ang gusto pakasalan, ni Mr. Lee noon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit, si Mr. Lee. Mrs. Lee. Mrs. Lee, ang dahilan kung bakit, kayo po ay aming pinatawag ngayon. Ay diretsahin na natin. Pinatawag ko kayo ngayon, para pag-usapan ng isang pakikipagtulungan, sa amin. Pakikipagtulungan. Gusto kong maghanap ka ng paraan, para mapalitan mo si Su Ching. Tapos na. Kapag natapos na ito, ano ang hihilingin ninyo, kayang-kaya kong tuparin. Pero, Ginang Lee. Si Su Ching, ngayon ay, asawa na ni Ginoong Lee. Ano naman yon? Basta't makuha mo lang, ang puso ni Lee Moshen, matatakot ka pa bang, hindi maging Ginang Lee? Ang problema. Paano ko makukuha, ang puso ni Ginoong Lee? 3 taon na ang nakalipas, hindi ba't ikaw ang nagligtas, kay Lee Moshen sa Jinshaw Club? Ako. Tama. Ako nga. Malaki ang utang na loob niya sa'yo. Basta't humiling ka, hindi ka niya tatanggihan. Kaya pala, ito ang dahilan kung bakit gusto akong pakasalan ni Lee Moshen noon. Pero, Ginang Lee, ngayon, wala man lang akong pagkakataon na lumapit kay Ginoong Lee. Sa susunod na linggo ay ang birthday ni Ginoong Chen. Kamakailan lang, ang Lee Group at Chen Group ay nag-uusap para sa isang kolaborasyon, kaya pupunta rin si Lee Moshen. 2 ang invitation card, ingatan ninyo. Pagdating ng panahon, ikaw na ang bahala. Hindi pa ba handa si Su King? Susunduan ko po si Ginang Lee. Magpapatuloy. Tingnan mo. Ano sa tingin mo sa itsura ko? Binibining Lee. Ang ganda-ganda mo talaga. Mas maganda ka pa kaysa sa maraming artista, ngayon sa labas. Ganoon ba kaganda, gaya ng sinasabi mo? Sakto lang. Itong anti-gang florera na ito, ay pinakamamahal ni Ji Chen. Kapag ibinigay lang ito sa kanya, ang ating pakikipagtulungan sa hinaharap, ay magiging madali na lang. Huwag kang mag-alala, Lola. Aalis na muna kami. Siya ang panganay na apo ng pamilya Lee, si Lee Moshen. Ang gwapo naman niya, at ibang-iba talaga sa mga bali-balita. Siya ang binibining Lee. Ang ganda-ganda naman niya. Ano naman ang silbi ng kagandahan? Narinig ko, na taga-probinsya lang siya, isang probinsyana. Ano bang karapatan niya para mapang-asawa si Jilly? Jilly. Sandali lang. Sama-sama ka pala sa handaan ni Ji Chen. Kung ikaw nga ay narito, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Pero hayaan mo, ano naman ang balak mo? Paano ka naman mapapahiya ngayon? Ikaw. Tignan natin ngayon. MS, Su. Akin na lang po ang handog. Salamat. Su Ching, mukhang nasira mo, ang handog para kay matandang Chen. Paano mo ito ipapaliwanag kay Ginoong Lee? Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan, si Matandang Chen. Talagang karapat-dapat sa titulong pangunahing pamilya sa Nancheng. Si Matandang Chen ay wala pa rin kupas. Mga binibini at ginoo, ipinahahayag ko na ngayon. Ang piging ng kaarawan ay opisyal ng magsisimula.
Matandang Chen, ito po ang handog ng Star Group para sa inyo. Dito po, binabati namin kayo ng kasaganaan at kaligayahan at mahabang buhay. Napakaganda ng jade na ito, wala sigurong bababa sa 10 milyon. Matandang Chen, ito po ang handog ng Song Group para sa inyo. Pakitingnan po ninyo. Isang napakagandang perla sa gabi. Naaalala ko, noong nakaraang taon pa lang, ang simula ng presyo ay 30 milyon na. Salamat sa inyong pag-iisip. Kahit ang pinakamagandang jade at perla sa gabi ay hindi niya pinapansin. Baka ngayong taon, wala nang bagay na magugustuhan si Matandang Chen. Matandang Chen, ito po ang handog na inihanda ko bilang kinatawan ng Su Group para sa inyo. Ito ang Yani Andan. Ang gamot na ito. Saan mo ito nakuha? Ang yan ni Andan na ito, gawa ito ng Su Shenyi mula sa Wan Kautang. May kakayahan itong magpahaba ng buhay. Ang Sushi Group, para batiin ka sa iyong kaarawan. Naghirap ng husto, para lang mahanap ito. Ang galing talaga ng sushi. Kahit ang banal na gamot ni Su Shenyi, nakakuha sila. Nakuha ng sushi ang lahat ng atensyon ngayong gabi. Malamang sa mga pamilyang mayaman sa Huaguo. Magkakaroon na ng lugar ang sushi. Maalalahanin ng sushi. Bilis. Tao. Bigyan ng upuan si Binibining So. Li Xiao. Tayo na ang susunod. Maghanda ka. Paano nangyari ito? Ano ang nangyayari? Hindi ko alam. Kung wala tayong handog, at na-offend natin si Matandang Chen. Ang pakikipagtulungan natin sa pamilya Chen, tapos na ang lahat. Pumunta ka sa bahay, kunin mo ang Jade Scepter na Yurui. Opo. Hindi naabot. Dahil ako ang nag-ingat ng handog at nagkamali, ako ang mananagot dito. Ako ang bahala sa handog para kay Matandang Chen. Binibini, gabi na. Saan ka pupunta't kukuha ng regalo? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Su King, sigurado ka ba? Sige, sayo na ito. Ngayon naman, pakisalubong ang Lee Group. Ginoong Chen, sa ngalan ng Lee Group, binabati ko kayo ng kaligayahan, kayamanan, mahabang buhay at tagumpay. Laging sariwa at matatag. Piyesta ng kaarawan ni Ginoong Chen ito. Hindi naman siguro. Wala kang regalo. Ano ba ang ibig sabihin ng Lee Group? Minamaliit ba nila ang matandang tulad ko? Nagbibiro lang po kayo, Ginoong Chen. Lagi po kaming may paggalang sa inyo. Paano naman kami magdadalo? Na walang dala? Nasaan ang regalo mo? Bakit wala akong makitang kahit ano? Ginoong Chen. Ito po. Ang regalong inihanda ng pamilya Li para sa inyo. Ginoong Chen. Ito na po, ang handog ng pamilya Li sa inyo. Damo lang ito. Ha ha ha. Ito ba ang sinasabi mong regalo para kay Ginoong Chen? Eksakto. Isang damong kung saan-saan lang kinuha, hinandog pa kay Ginoong Chen. Hindi ba't halatang halata na iniinsulto nito ang matanda? Ginoong Chen, iniinsulto kayo ni Su Qing sa harap ng lahat, dapat nyo na siyang paalisin. Ano pang hinihintay ninyo? Sige, palayasin nyo siya. Habang nandito ako, subukan nyo lang siyang galawin. Ginoong Li, hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Oo nga, Ginoong Li, bakit mo pa ipinagtatanggol ang babaeng ito, at magkakaproblema ka pa? Ano pang hinihintay ninyo? Sandali. Ito ba ay ang damong USA? Ito kaya ang maalamat na halamang pinatubo ni Dr. Su, gamit ang dugo ng USA. Sabi nila, kahit ang isang taong nasa bingit ng kamatayan, kapag nakakain ng isang dahon nito, ay muling magkakamalay agad. Sabi nila, napakamahal nito at bihira, at bawat isa ay walang katumbas na halaga. Kung nagustuhan ninyo, Ginoong Chen, lahat ng ito ay para sa inyo. Ginang Lee. Kaya nyo pa lang, maglabas ng ganito karami ng sabay-sabay. Sino ba talaga siya? Paano mo nakuha ang damong USA? Ikaw ba ay si Dr. Su? Magpapatuloy. Hindi. Imposibleng mangyari yan. Tama po, Ginoong Chen. Tiyak na nagkakamali po kayo ng pagkakilala. Imposible. Si Dr. Su lang ang may halamang fairy deer grass. Nagbibiro lang po kayo, Ginoong Chen. Hindi ako si Dr. Su. Ako si Su King, ang biyuda ng pamilya Li. Pero ikaw ay Swertihan lang talaga, sakto lang ang timing ko. Nagkataon lang, na nasa probinsya ako, at nakasalubong ko, si Dr. Su na naglalakbay. Itong mga fairy deer grass, binigay niya sa akin.
Bagamat hindi ako si Dr. Su, napalad akong makatanggap ng kanyang gabay at matuto ng ilang kaalaman sa medisina. Su Ting, ang lakas ng loob mo. Huwag na gamot ang ibinigay mo kay Ginoong Chen. Su Ching, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano naging peke ang longevity pill na ito? Oo nga, sasabihin mong peke, may ebidensya ka ba? Siyempre meron akong ebidensya. Mahalaga ang yan dahil may isang halamang idinagdag dito, ang lanlingkao. Ang halamang ito, kapag nabasa ng tubig, agad na nagiging asul ang tubig. Tama. Matapang ka pa ring magsabing hindi ito peke. Ang kapal ng mukha mo. Niloloko ninyo ako. Ginoong Chen, pakinggan ninyo muna ako. Hindi rin namin alam na peke pala ang gamot na ito. Ginoong Chen, maniwala po kayo sa amin. Mga tao, palayasin ninyo ang dalawang ito. Ginoong Chen, pakinggan ninyo ako. Ginoong Chen, maniwala kayo sa amin. Ang regalo mong ibinigay sa akin, napakamahal. Bilang kapalit, ang proyekto ng pamilya Chen sa Timog Lungsod. Sa pag-unlad ng turismo at bakasyon, ibibigay ko ng buo sa pamilya Lee. Maraming salamat, Ginoong Chen. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit may fairy deer grass si Su Ching? Ano pa ba ang dahilan? Tiyak na ang pamilya Lee ay may dalawang plano ng maaga. Naging kampante tayo. Maria, napapansin na ngayon si Su Ching. Ano ang gagawin natin? Ting Ting, huwag kang magpanik. Huwag mong kalimutan, ang layunin natin ngayon ay hindi si Ginoong Chen, kundi si Li Mo Shen. Buti na lang ngayon, ay ligtas tayo. Li Mo Shen, ano ba? Paatras abante ka sa paglakad. Sino ka ba talaga? Abangan ng susunod. Nalilito ka na yata. Ako si Su King, ha? Sa pagkakaalam ko, kapag ang halamang senlukaw ay nahiwalay sa lupa ng kalahating buwan, hindi na ito mabubuhay, pero isang buwan ka nang narito, sa Bicheng, kaya, hindi iyon ibinigay ni Susheni. Dapat ba kitang tawaging Suking? O si Susheni? Mahalaga ba kung sino ako? Sa totoo lang tayo ay, pakikipagtulungan lang. Pagkatapos ng ating pakikipagtulungan, maghihiwalay na tayo agad. Kailan ko sinabing, gusto kong makipaghiwalay sa'yo, tandaan mo, sa pamilya Lee, namamatayan lang ng asawa, walang hiwalay. Biro mo naman, Ginoong Li. Kalayaan sa pag-aasawa. Paano ako hindi makakapaghiwalay? Saka, wala ka bang gustong pakasalan o babaeng gusto mo? Pag-usapan natin ito, gusto kong malaman, bakit mo pinakasalan noon? Si Su Ting, Akala ko siya yung babae. anong babae? 3 taon na ang nakalipas, may babaeng umiligtas sa buhay ko. Kung wala siya, patay na ako siguro. Kaya nitong 3 taon, hinahanap ko siya. Kung mahahanap mo siya, paano mo? Siya pakakasalan. Sino kaya yung babae? Napakaswerte niya na nakakuha ng pagkagusto mo, Ginoong Li. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nahanap mo na siya, ako ay agad-agad. Ibibigay ko sa kanya ang pwesto bilang Ginang Li. Hindi pa tapos ang sasabihin ko, bago mangyari iyon. Yixat, sandali lang. Pupunta muna ako sa banyo. Su King. Ano ba nangyayari sa akin? Ginoong Li. Ginoong Li. Ikaw pala. Ginoong Li, nakalimutan mo na ba ako kahit na lumipas na ang buong 3 taon? Hindi ako naging isang saglit, nakalimutan ka, Ginoong Li. Ano ibig sabihin ng sinabi mo? Li Xiao. 3 taon na ang nakalipas sa Jin Xiao Club. Ako ang nagligtas sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang lahat sa mga nakaraang taon? Sa'yo, Li Xiao. Hindi kita malimutan. Kung ikaw nga talaga, bakit si Su King ang ipinapalit sa kasal? Li Xiao, isang malaking pagkakamali lang yun. Si Su Ching. Noong araw ng kasal, sinuntok niya ako hanggang sa mawalan ng malay. Siya ang pumalit sa akin. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Sumpaan, totoo. Li Xiao. 3
3 taon na ang nakalipas, para iligtas ka. Ang mahalaga kong unang pagkakataon, ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay, ay maging babae mo. Li Xiao, hayaan mo akong maging. Sa'yo ba ang pendant na ito? Akin to, ito ay, talagang ako yung nagkamali, nahulog ko dyan. Ikaw pala. Oo, ako nga. 3 taon na ang nakalipas. Ang taong nagpasimula ng atake ko. Muntik na akong mamatay. 3 taon kitang hinanap. Ngayon, sa wakas, nakita na kita. Eh ano? Sabihin mo, bakit mo ako nilason? Hindi ako, Ginoong Li Xiao, hindi ako. Hindi ko magagawa yon sa'yo. At sinasabi mo hindi ikaw. Hindi mo ba sinasabing ang pendant na ito ay sa'yo? Kay Su Qing. Ang jade pendant na ito ay kay Su Qing. Sinasabi mo, ang jade pendant na ito ay kay Suking. Oo, siya nga. Kung gusto mong mag-higanti, Ginoong Li Xiao, hanapin mo si Su Qing. Siya. Talagang siya nga. Ginoong Li Xiao, abangan ang susunod. Ting Ting, kamusta na ang pag-usad ninyo ni Li Xiao? Ma, sasabihin ko sa'yo, noong nakaraang 3 taon pala, yung babaeng si Su Qing, ang naging dahilan ng pag-atake ni Li Xiao, at muntik na siyang mamatay. Totoo ba ang sinasabi mo? Sandali lang, magkakaroon tayo ng magandang palabas. Baka si Li Xiao, sa mismong oras na yon, ay patayin ang babaeng si Su Qing. Tumingin kayong lahat dito. Li Motion. Ano nang nangyari sa'yo? Ikaw pala talaga. Ano nang sinasabi mo? Wala akong naiintindihan. Hindi mo kailangang umintindi. Sa aksyon ko ipapakita. Impossible. Hindi ako naniniwala. Ano yan? Sumama ka sa akin, malalaman mo na. Li Motion, bitawan mo ako. Ano bang problema mo? Li Motion, huwag mo akong pag-initan. Kung gusto mong magwala, sa iba ka. Unang beses ko to, nakita si Ginoong Li na ganito. Baka siya yung sinasabi nilang, mapang-ipang hepe ng kumpanya? Malamang. Ano nang tawag mo sa akin? Li Motion ah. Mali. Ginoong Li. Gusto kong marinig yung sinabi mo sa harap ni Lola. Asawa. Ang binibining Li ay talagang matapang. Nako, nako. Tiyak na magagalit si Jilly. Ha, natuwa pa siya kahit na sinaktan. Baka may masokistang hilig si Jilly. Ito ang bagyo, bago ang katahimikan. Dapat ko siyang puntahan. Jilly. Jilly. Sabihin mo, paano ba mapapamahal sa akin ang isang babae? Ha, nako. Ano ba? Isang gabi lang hindi tayo nagkita, hindi mo na ako nakilala. Li Motion, yang suot mo. Hindi kaya, may problema sa negosyo ang Li Group. Kaya mag-host ka na? Kung may problema ka man, sabihin mo sa akin. Kaya rin kitang sustentuhan. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Young Master Li. Tiisin mo, kapag hindi mo napigilan ng maliit na bagay, masisira ang malaking plano. Upuan mo. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Okay lang. Kung gusto mo, araw-araw kong ihahanda ito para sa'yo. Mahal. Pasensya na, hindi ko sinasadya ako. Ginamit mo ang damit ko para punasan ako. Wala ka bang mahanap na papel? May papel ba? Wala.
Ha, Okay na. May gagawin pa ako. mauuna na ako. Li Xiao, Li Xiao, Sandali, sandali. Li Xiao, Li Xiao. Huwag na po kayong magalit sa Xiao Feren. Siguradong hindi niya sinasadya. Ngayon, hindi na magagawa. Ang unang dalawang paraan. Ang pangatlo na lang ang natitira. Ha, ako, ngayon na ako maghahanda. Ting-ting, hindi ka na dapat uminom. Ibalik mo sa akin, ha? Nanay. 3 taon na ang nakalipas. Ang lalaking nakipagtalik kay Suching ay si Li Moshen, at ang nagligtas kay Li Moshen ay si Suching. Sa huli, ako pala ang katatawanan. Ting-ting. Ibigay mo rito. Nanay, guguluhin ko ang buhay niya. Papahirapan ko siya ng labis, at tuluyan pa siyang mawawala sa mundong ito, sa ganito. Mapapasa akin na si Li Moshen. Ha ha ha. Ting-ting, ano ang balak mong gawin? Sabihin mo sa akin. Ang babaeng si Suching, masayang-masaya ngayon, di ba? Huwag mong kalimutan, ang pinakamahalaga niyang bagay, ay nasa atin pa rin. Ibig mong sabihin. Shuwan. 3 taon na ang nakalipas ng pabayaan kong mabuhay ka. Ngayon, panahon na para bayaran mo ang utang na loob mo sa amin. Magandang gabi po, Binibini. Magandang gabi, Binibini. Ano ba tong nangyayari? Maupo po muna kayo, Binibini. Malalaman nyo rin mamaya. Abangan ang susunod. Ito ha, lahat ito ay galing sa mga high-end na koleksyon ng luxury brands ngayong taon. Ang dami. Bahagi lang ito. May ilang daan pang iba sa pribadong eroplano ng pamilya Lee na pauwi na. Mga 3 oras na lang, darating na. Ilang daan. Kasya pa ba sa bahay? Ito, ang pinakamahalagang alahas sa buong mundo. Tingnan mo ito. Ang pinakamalaking pulang brilyante sa mundo. Noong nakaraang taon, naibenta ito sa halagang 200 milyon. At ito, isang jade bracelet. Sabi nila, kasama ito sa dote ni Empress Wu. Itong glow and pearl naman. Galing ito sa Britain noong. Hoy, teka. Ito. Anong nangyari? Binibini, hindi po ba ninyo nagustuhan? Hindi sa hindi nagustuhan. Wala, sabi ni Jilly. Kung hindi ninyo nagustuhan, maghahanda siya ng bago para sa inyo. Hindi sa hindi nagustuhan. Naku, ano na nangyayari kay Limosyan nitong mga nakaraan? Wala naman akong ginawa sa kanya, di ba? Bakit siya ganyan? Anong ganyan? Hindi mo maiintindihan. Hahanapin ko siya. Hoy, Binibini. Aray, ganyan na nga si Jilly. Bakit hindi pa rin maintindihan ng Binibini? To be continued. Yun. Mga yon, binili ko lang yan ng basta-basta. Hindi naman mahal. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Limosyan, hindi mo kailangang gawin yan. Ano? Magkatuwang lang tayo. Huwag kang mag-alala, dahil nangako akong gagalingin ka. Hindi ko babaliin ang pangako ko. Kaya, talagang hindi mo kailangang gawin yan. Kaya, sa isip mo, tayo lang ba ay magkatuwang? Ano pa ba? Bahala ka sa gusto mong isipin. Hay, itong tao na to. Inatake na naman. Para sa akin. Ito ay Juan Grass. Pero, hindi ko pa siya napapagaling. To be continued. Limosyan. Limosyan.
Limotion. Hindi ka pala umalis. Sinong nagsabing umalis ako? Ano nang kailangan mo? Pasok na tayo at doon mag-usap. Ikaw naman, wala ka bang common sense? Umuulan na, bakit hindi ka man lang kumuha ng payong? Bakit? Anong bakit? Hindi ko naman napagaling ang sakit mo. Bakit mo pa ibinigay sa akin ang halamang iyon? Kapag nagbigay ako sa'yo, kailangan pa bang may dahilan? Kailangan. Ibinigay ko sa'yo. Tanggapin mo na. Hindi ko dapat tanggapin ang hindi ko pinaghirapan. Hindi ko ito matatanggap. Gusto mo bang sabihin ko ng diretsahan ang dahilan? Mahal kita. Limotion. May sense of humor ka pala. Pero yung joke mo, hindi naman nakakatawa. Totoo ang sinasabi ko. Suking, ikaw lang ang tao sa mundo na minamahal ko. At ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Kung maaari lang, ikaw, pwede bang manatili ka? At samahan mo ako palagi. Hala, bigla na lang umulan. Tapos biglang tumila. Ako. Hindi kita minamadali sa sagot mo. Binibigyan kita ng oras para mag-isip. Limotion. Sa totoo lang. Ano? Nawawala ang nanay ko. Sige, alam ko na. Anong nangyari? Tumawag ang ospital. May pumasok daw sa ospital. At kinuha ang nanay ko. Vegetative state ang nanay ko. Buhay lang siya sa nutrisyon. Kapag natigil ang pagtuturo, 3 araw na lang ang itatagal niya. Siguradong sila yon. Hintayin mo ako. Binibini, hindi pwedeng ganyan. Natutulog na po ang amo. Umalis ka dyan. Ikaw pala, ikaw, puta. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Ikaw, lumabas ka ngayon din. Nasaan ang nanay ko? Anong sinasabi mo? Bahay ito ng mga so. Sinong nagpahintulot sa'yo na magwala dito? Aray, hinahampas mo ako? Ang sampal na ito. Para sa pagiging asawang walang kwenta. Noong hindi pa kayo hiwalay ng nanay ko, dinala mo na ang kabit at anak sa labas. Dito sa bahay, pinahirapan mo ang nanay ko. Ang sampal na ito, para sa pagiging amang walang kwenta, bilang asawa at ama. Wala kang pakialam sa pamilya mo. Ang taong katulad mo. Basura ng tao. Ikaw, puta. Tingnan mo, paparusahan kita. Ngayong nandito ako. Subukan mong galawin ang asawa ko. Dai Shu. Sino nang may lakas ng loob na hawakan ang asawa ko? Li Xiao. Humanap ng tao. Opo. Li Xiao. Hindi namin nakita ang nanay ng binibini. Saan ba talaga sina Lirong at Suting? Hindi ko alam. Ayaw mong magsalita, siraan nyo. Di nyo ba narinig ang sinabi ng binibini? Sira. Hala, mga antigo ko. Hoy, huwag niyong galawin ang mga painting ko. Sinong gumalaw sa mga painting ko? Makikipagpatayan ako sa kung sino man yun. Katulad mo, di karapat-dapat na magkaroon ng kahit ano. Ang mga painting ko. Mga painting ko. Ay nako. Binibini. Ang bilis mong sumagot. Suting, nasaan na ba talaga ang nanay ko? Abangan ng susunod. Suting, saan mo ba dinala ang nanay ko? Su Ching, kung gusto mo pang mabuhay ang nanay mo, pumunta ka agad sa pabrika sa kanlurang suburb. Mas mabuti pang dasalin mong walang mangyari sa nanay ko. Kapag may nangyari sa kanya kahit konti, gagantihan ko ang buong pamilya Su. Su Ching. Huwag kang pumunta. Delikado sa labas. Limotion, kung hindi para sa nanay ko, at para maghiganti, baka patay na ako. 3 taon na ang nakalipas. Ano man ang mangyari, hindi ko siya pababayaan. Huwag mo akong hintayin. Hindi ako karapat-dapat. Akala ko hindi ka talaga darating. Para lang sa nanay mo. Ikaw talaga, wala kang pakialam sa anuman. Suting, nasaan ang nanay ko? Kapag sinaktan mo siya kahit kunting buhok, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mong ilibing ang nanay mo, maraming pagkakataon. Pero ngayon, gawin mo ang sinasabi ko. Pulutin mo iyan. Ipagpatuloy.
Anong gusto mong gawin ko? Gupitin mo ang mukha mo ng 2 beses. Gusto kong makita kung sinira mo ang mukha mo. Si Lee Moshen, kung magugustuhan ka pa rin niya. Kung gagawin ko ang sinasabi mo, hahayaan mo na ang nanay ko? Depende sa magiging gawi mo. Tumigil ka. Limoshen, bakit ka nandito? Suking, tandaan mo. Asawa kita. Kahit kailan. Kasama kita sa hirap at ginhawa. Anong inaantay mo? Ingat! Huwag kang lalapit. Akala mo ba tanga ako? Kahit sirain ko ang mukha ko, hahayaan mo ang nanay ko, ang mga salita ng taong katulad mo. Wala akong paniniwalaan kahit isa. Bitawan mo ako. Kung nandito ka lang mag-isa, ang nanay ko ay dapat nasa kay Lirong, di ba? Ano sa palagay mo kung gagawin kitang hostage? Hahayaan kaya ni Lirong ang nanay ko? Nahanap na ang asawa ng puno. Tumawag si Xiao Hei. Nahanap na ang nanay mo. Nasaan? Abangan. Saan? Nasa lumang bahay ni Lirong. Nailigtas na ang tao. Ha? Xiaohi, magaling ang ginawa mo dito. Ang bilis mo nga, nakita mo na ang nanay ko. Sa totoo lang, hindi ako. Si Li Xiao. Lim Moshen. Boss, hindi mo alam. Para hanapin ng asawa, naglabas agad si Li Xiao ng gabing iyon, ng lahat ng tao sa pamilya Li, naghanap sa buong lungsod. Siya, nag-request pa ng lahat ng footage, malapit sa ospital. Pinanood niya ng buong gabi. Saka lang nakakuha ng lead. CJ, naintindihan ko na, mauna ka na, alainan. Lim Moshen, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Sa totoo lang, ako. Masama na, malubha na ang pasyente. Ano? Ginoong Li, Ginang Li. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Maaari kayong lumabas muna. Ako na ang bahala sa natitira. Inay, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para magising ka. Ito ang magandang nagawa ninyong dalawa. Ting-ting. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Inay, ano ba ang kinakatakot mo? Isang gulay. Makapagsasalita pa ba yan para magsumbong? Tayong dalawa. Wala namang ebidensya. Ano pa ang magagawa niya sa atin? Tama. Wala namang ebidensya. Wala namang ebidensya. Ito sila Lirong at Suting. 3 taon na ang nakalipas, kayo ay pinaghihinalaang sinasadya. Sumama kayo sa amin. Ano ang basehan mo para sabihing pinaghihinalaan mo akong sinasadya? Pinaghihinalaang sinasadya. May ebidensya ka ba? Ako ang ebidensya. Lirong. Matagal na tayong hindi nagkita. Daishu. Lirong. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Hindi ka ba dapat nakarete sa kama? Paano ka nagising? Inay, naririnig mo ba ako? Inay. Ching-ching. Inay, Imposible talaga to. Si Suching na yan, isa siyang walang kwenta. Paano niya kayang pagalingin ka? Ang pangulo ng aming samahan ay, ang bantog na si Dr. Su Shenyi. Ikaw ba si Dr. Su Shenyi? Abangan ang susunod. Pulis, siya yun. 3 taon na ang nakalipas. Tinulak niya ako mula sa itaas. Kaya naman naging gulay ako. Nagsisinungaling siya. 3 taon na ang nakalipas. Dumating ka sa akin na may dalang litrato. Noon sa kwarto. Tayo lang ang dalawa. Kung hindi ikaw, sino pa? Tingnan mo. Ito ang ginawa ng iyong mabait na anak, ang magandang gawa. Ngayon, kumalat na ito sa buong hilagang lungsod. Kung ako ang nasa kalagayan mo, wala na akong mukha para mabuhay pa sa mundong ito. Bumalik na ang binibini. Ching-ching. Totoo ba ang nasa litratong ito? Hindi ganyan. Iniimbento niya lang iyan. Ikaw pala ang may gawa nito lahat, mamamatay ka sa akin. Dalhin niyo na siya. Abangan ang susunod. Ma, mabuti ang paggaling ng katawan mo. Sa loob lang ng kalahating buwan, ganap ka ng gagaling. Kanina, tumawag yung pulisya doon. Sabi, sina Lirong at Suting ay akusado ng pagpatay ng may sadya. Naaresto na sila.
Tungkol naman kay Suwenkyang. Nagbaliw na siya. Nakakulong siya ngayon sa ospital ng mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Anak, masaya na ako na nagising ako ngayon, at nakita pa kita, sobrang saya ko na. Ma, naisip ko na, kapag ganap ng gumaling ang katawan mo, pupunta tayo sa probinsya. Mamumuhay tayo, nang walang iniisip. Hindi pwedeng ganoon. Kung aalis ako, paano naman si Ginoong Lee? Ma, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ako nagpakasal kay Limosyen noon, ay dahil, Ipagpapatuloy. Ching Ching. Kahit noong una, bakit mo pinakasalan si Li Xiao? Hindi ako interesado. Alam ko lang sa mundong ito. Si Li Xiao ay isang bihirang mabuting lalaki. Kahit sa loob ng 3 taon, ako'y isang halamang tao. Ngunit para sa mga nangyayari sa labas, lahat ng bagay, malinaw na alam ko. Pagkatapos mong umalis noon, talagang dumating din si Li Xiao. sinabi mo na pumunta rin si Limosyen sa ospital. Oo. Huwag kang mag-alala. Ang halamang muling buhay ay nasa daan na papunta rito. Naniniwala ako na kapag may halamang muling buhay na, tiyak na maililigtas ka ni Suking. Ang makapagpasaya sa kanya, para sa akin, ang pinakamalaking kaligayahan. Si Limosyen, siya. Ching Ching, lakasan mo ang loob at magpatuloy ka. Hanapin mo ang iyong kaligayahan. Ang buhay ng tao ay talagang napakaikli. Sa buhay, huwag kang mag-iwan ng anumang pagsisisi. Nanay, alam ko na. Abangan ang susunod. Limosyen. Salamat. Para saan ka nagpapasalamat? Sinabi sa akin ni Xiaohei, ikaw ang tumulong para mahanap ko ang nanay ko. At, kung hindi, mo ibinigay sa akin ang Huan Hun Kao, baka matagal nang wala sa mundo ang nanay ko. Walang anuman. Dapat ko lang gawin yon. Limosyen. Suking. Dito mismo sa lugar na ito, tinanong kita ng isang tanong. Gusto ko ulit itanong sa'yo ngayon. At kung ano man ang iyong pagpapasya, igagalang ko yon. Pero sinabi mo mismo noon sa akin, may babaeng gusto mong pakasalan. Paano kung lumitaw siya? Lumitaw na siya. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, lumitaw na siya. At nasa pamilya li siya. Kung ganon, aalis na ako. Sana kayo'y maging masaya. Nakipagtalik ako kay Limosyen. Hindi. Nakipagtalik ulit ako sa kanya. Magandang umaga, mahal. Umaga. Ano nang gagawin mo't maaga pa? Ako. Mag-ehersisyo. Ngayon ko lang nalaman, nahilig mo pala yan. Gusto mo bang sumama? Ayos, yun din ang gusto ko. Tara na. Limosyen, hindi ito ang ibig kong sabihin sa ehersisyo. Bitawan mo ako. Limosyen, bitawan mo ako agad. Maaga pa, nagsimula na naman ang amo at ang asawa. Ay, buti na lang at naalala mo ako. Kailangan kong maghanda agad ng pampalakas. Sabawan. Tapos na. Nanay, ano na ang gagawin natin ngayon? Gumagaling na ang kapatid nating lalaki, at wala na rin tayong pwesto sa kumpanya. Kung magpapatuloy ito, ang buong pamilya Lee ay mapupunta na sa kanya. Sa totoo lang, dahil lang yan sa pagkampi ng matandang yun. Kung ganoon ang gusto niya, wala na siyang dapat sisihin kung tayo'y magiging malupit. Nanay, ang ibig mong sabihin ay, Ang buong pamilya Lee, sa huli, ay nasa kamay lang ng matandang yun. Kapag namatay na siya, at may naiwan siyang testamento. HMP. Ang buong pamilya Lee, hindi ba't atin na lahat yun? Nanay, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Major Domo. Ako na ang mag-aabot ng gamot. Anong nangyari? Nanay, tulog ka na ba? Ikaw pala. May problema sa pamilya ang Major Domo. Ngayon, ako ang mag-aalaga sa'yo at magpapainom ng gamot. Nanay, inumin mo na ito habang mainit-init pa. Daishu. Hala, may nangyari. Anong nangyari? Ang ingay-ingay naman sa gabi. Aling Inay. Si Aling Inay, hindi maganda ang pakiramdam niya.
Lola! Lola! Anong nangyari? Kanina palang ayos na ayos naman siya. Hindi ko rin alam. Pagpasok ko lang kanina, nakita ko na. Ganito na ang lagay ni Aling Inay. Dalhin na natin si Lola sa ospital. Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Ako po. Biglaan siyang inatake sa puso. Matanda na siya. Hindi na namin siya maaaring operahan. Kailangan niya ng maghanda. Maria. Narinig mo ba, Xiaofeng, kanina, sabi ng doktor, yung matandang walang kwentang yun, hindi na siya magtatagal. Ma, napakadali nang nangyari. Salamat sa'yo. Handa na ba ang mga kailangan? Ito, kaparehong kapareho ng totoong testamento. Ayos. Kapag meron ito, mapapasa atin na ang pamilya Lee. Ayusin mo ang mga gamit mo. Bukas, pupunta tayo sa kumpanya. Anak, nakikita mo ba? Ang lugar na ito, sa hinaharap. Lahat ay magiging sayo na. Ang matandang ginang ay nasa bingit ng kamatayan ngayon. Kung sakaling may mangyari sa kanya, sino ang magpapatakbo ng kumpanya? Oo nga, anong gagawin natin? Mga kasama, tahimik po muna. Makinig muna kayo sa sasabihin ko. Kahapon, biglang inatake sa puso ang matandang ginang. Naglabas na ng paunawa ang doktor. Ito'y abiso ng kritikal na kalagayan. Lubos akong nalulungkot sa nangyari. Ngunit ang malaking Lee Group, na may napakaraming proyekto at industriya, at libu-libong empleyado, ang kumpanyang ito, ay hindi pwedeng walang mag-aasikaso. Tama si Mrs. Lee. Sa palagay ko, dapat si Young Master Lee, ang Ma'am dahil halos lahat ng negosyo ng kumpanya noon ay pinamahalaan ni Young Master Lee. Tama ka. May kakayahan naman si Ma Shen. Ngunit alam naman ng lahat na hindi maganda ang kanyang kalusugan. Kung ibibigay sa kanya ang kumpanya, baka may mangyari sa kanya. Hindi ba't? Ngunit Mrs. Lee, kung hindi kaya ni Young Master Lee, sino pa ngayon ang makakapamuno? Ako, nagbibiro ba siya, talaga? Second Young Master, ikaw noon, ay hindi pa nakapamahala ng kumpanya. Baka hindi mo kaya, at bilang Second Young Master ng pamilya Lee, baka wala kang karapatan. Sino ang nagsabing walang karapatan ang anak ko? Tingnan ninyo kung ano ito. Ito ay testamento. Tama, ito ang testamento, na sariling sulat kamay ng matandang ginang. Malinaw na nakasulat sa testamento, na kung sakaling, ay pumanaw na ang matandang ginang. Lahat ng company shares sa kanyang pangalan, at lahat ng ari-arian ng Lee Clan, ay mapupunta sa aking anak, na si Lee Chenfeng. Ngayon, mayroon pa bang may tutol? Sige, ngayon. Ako, may tutol ako. Binibining Lee. Ang testamento na hawak mo ay peke. Peke pala. Anong kalokohan yan? Ito ay sariling sulat, ng matandang ginang. Paano naging peke? Talagang ayaw nyo lang tanggapin. Kaya nanggugulo kayo rito. Guardia, palayasin niyo sila. Sinong may lakas ng loob? Paano ito nangyari? Ako, malinaw na. Ang gamot na ibinigay mo kay Lola ay talagang pwedeng magdulot ng atake sa puso. Alam mo namang matanda na si Lola. Kapag nagka-atake sa puso, wala nang pag-asa. Pero nakalimutan mo ang isang napakahalagang bagay. Ano? Bakit ako nandito? Lola, bagaman bago pa lang ako sa pamilya Lee, ramdam ko na, ang pamilya Lee ay isang lugar ng gulo. Ang kakaibang sakit ni Mushen ay hindi likas sa kanya, kundi dahil sa lason mula noong bata pa siya. Ano ang sinasabi mo? Ang tunay na salarin ay nasa loob ng pamilya Lee. Hindi nila kayang saktan si Mushen, kaya ikaw na ang tinutok nila ngayon. Kaya't maaga pa lang, sa araw-araw mong pagkain, nilagyan ko ng panlaban sa lason. Kaya't nailigtas kita. Sino talaga? Lola, gumalaw na ang ahas na ito. Ngayon, manood tayo ng magandang palabas. Ano sa tingin mo? Sige. Nilason mo ako at peke ang testamento. Ano pa ang masasabi mo? Maria, Ma, pasensya na. Pasensya na, nabulagan ako. Dahil sa labis kong pagmamahal sa anak ko, Maria, isipin mo na lang na ako ang nagbigay sa pamilya Lee, ng isang anak na lalaki. Patawarin mo na ako, Maria. Ano namang pinagtatawa mo? Ang ulat na ito ay nagpapatunay na si Lee Chenfeng ay hindi talaga anak ng pamilya Lee, kundi anak mo sa labas, sa kung sinong lalaki, ang iyong anak sa labas. Totoo ba ito? Maria. Dalhin mo na siya.
Moshen, sa mahabang panahon, ako ang may kasalanan sa'yo. Kung mas maaga kong nalaman ang lahat, hindi ka sana nagdusa ng ganito katagal. Lola, ano pong sinasabi nyo? Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Para saan? Lola, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko sana nakilala si Kingking. Nakikita kong masaya kayong dalawa. Nakakapanatag na ako. Manugang, salamat sa'yo. Nailigtas mo ang buhay ko at ni Moshen, at ng buong pamilya Lee. Anong nangyari sa'yo? Manugang, ikaw ba ay... Anong hinihintay mo? Magiging ama ka na. Talaga?